For Kailin, the most controversial. Charot! Okay. First question. Ano po ba yung first question? Seryoso sila, and they know what they're doing. They're studying. I think you're studying your lives. So, pwede mong sabihin na misjudged, misinterpreted. Nakaka-relate ka ba dito sa kung ano ka ngayon, kung ano mga nangyayari sa'yo? Ang galing mo talaga magtanong. Alam mo ka. Ate Rose. Ibang klase po talaga kayo. Good evening. Hi, good evening. Pwede pa kwento naman ng experience nyo working together, what were your first impressions of each other, saka paano nag-develop yung working relationship? Ano ba? Ako ba muna? Sige. Ako na po muna. Nung nalaman ko na kasama ko si Kailin sa project na to, na-excite ako, honestly. Kasi nakasama ko na siya sa Black Lipstick, diba? Siya yung lead namin doon. And na-excite ako dahil gusto kong tarayan niya ako, pahirapan niya ako, ganyan. And I'm really grateful. I'm thankful na ikaw ang Joanna sa ina ko. Kasi hindi ko naman talaga siya nabuo ko si Ina dahil din kay Joanna. Dahil sa kung paano binigyang buhay ni Kailin yung character ni Joanna. I'm really grateful and thankful na naka-work kita. Sobrang kulit nito! Alam nyo ba? Kunyari lang yung mamataray pero sobrang kulit. So, yeah, I'm happy to able to be work with you. Maraming salamat. Moment po namin ito. So ito na nga, Kate. Inaamin ko na. Hindi, syempre, katulad nga po ng sinabi ni Kate, nakapagtrabaho na po kami together sa Black Lipstick. Siya yung nagtataray sa akin doon, pero ngayon ako naman nagtataray sa kanya. And just like what she said, nabuo ko rin si Joanna dahil kay Kate. Dahil si Kate, she's a thinking actress. And nagbibigay siya ng emosyon sa thinking actress, yes po. Nagbibigay siya sa eksena. So hindi rin, mahirap yung eksena, pero kung may ka-eksena ka, nakasing galing ni Kate. At nitong mga kasama po natin sa stage, welcome. Nagiging madali yung mahirap na eksena na yun. Yun po, maraming salamat po. Sabi nga ni Kate kanina, you wanted Kailin na apihin ka naman sa screen. And nakita namin sa video kanina, parang inudgod ka pa sa basurahan. So, and more. And more. So, how do you prepare for those kinds of scene? Nagkakasakitan ba kayo? Paano? Actually, oo. Yakapan muna po, pag-uusapan namin ano tututuhanin ba natin. Pero sa amin po kasi dalawa ni Kate, gusto talaga namin mas totoo para tagos na tagos sa screen na ating mga kapuso. Pero syempre, aminin ko naman po, may mga moments talaga na hindi namin maiwasang magkasakitan. Pero kami dalawa ni Kate were really professional, so alam namin na trabaho to. Pero syempre may pag-sorry din po. Meron nga pong time, naiyak po kami dahil nasaktan po namin yung isa't isa off-cam. Ay, wag pakita ko. Yes, I agree po. Sa lahat ng sinabi ni Kayo, yun din yung sasabihin ko dapat. Pero hindi, totoo po yun. Actually, before this scene na kukunan namin yung basura scene, na 2 versus 1, oo, kasama si Roxy po doon. Pinagtulungan lang naman po nila akong dalawa doon, opo. Pero grateful ako kasi nag-ask si Kai sa akin. Totoo po yun, Kate, tututuhanin ba natin o dadayain lang natin? Pero sumagot po ako sa kanya na tutuhanin natin para mabigay natin totoong emotion dito sa eksena. Pero syempre, hindi naman po nga maiwasan na magkasakitan, magkaroon ng mga sugat, ganyan. Pero alam naman po namin yung parte ng trabaho po yun at walang personalan. Yan po. Alright, thank you. Next po ay si Mr. Nicky Wang of Manila Standard. Hi, good afternoon po. First of all, congratulations kay Direk and the entire cast. My question is for Miss Connie. Hello po. Magandang hapon. Magandang hapon. Miss Connie, there is another iconic role. Nasaan siya? Here po. Ito po. Hindi na ako tumayo kasi may tao sa likod eh. Here. Sorry. As I was saying po, this is another iconic role for you, Miss Connie. Pero what makes this character parang unique and close to your heart? First of all, it's because like the character, I'm a real Lola in real life.
So that really hits home very closely. And yung character na may dementia, may Alzheimer's, ganun. Challenge para sa akin yun. It's another challenging role. So I was really just excited to portray Gloria de la Costa. And also, parang comeback niyo po ito sa afternoon. Yes, afternoon. you know, it's my 50th year this year in the entertainment industry. To be specific, last May 2024. I started in May of 1974. So, my first drama, Connie Reyes Mumar Drama Studio, was here on GMA. And that started in 1981, the year after I gave birth to my second child. And so, after that, talagang yun ako sa after the noontime show, laging ako na ang next, diba? Every Saturday. So, when I found out that this was gonna be on the afternoon slot, parang ito sa welcome thing for me, na parang wow, may dahilan si Lord kung bakit ako nabalik sa afternoon slot. So, akala nila kasi na parang, ay, alam nyo na afternoon slot to, baka ayaw ko na kasi I was doing prime time na nga, no? Sabi ko, hindi, exciting for me. It would be really wonderful to just see how it is again on the afternoon slot. And I know that many of my followers are, you know, the housewives. So yung mga iba, anak na ng mga dating mga followers ko. New generation na po. Yeah, the new generation. Actually nga, I'm working even with Gen Z. Si Kailin, unang araw ko pa lang ng taping eh. Gen Z, tita, Gen Z. So, it's a blessing from God to be working and to be working alongside the Gen Z generation and the millennials. And also having as an audience, Gen Z. Kasi parang feeling ko, through the years, parang lagi ako binibigyan ni Lord ng iba-ibang show na pabata ng pabata yung mga kasama ko. So may reason ang Panginoon sa ginagawa niya. At natutuwa rin ako kasi, believe it or not, I still have fans now who are younger, much younger than me. I can't mention naman yung mga iba. Can I mention mga shows na iba? You know, from mga 100 Days to Heaven, ganyan. Kasi mga bata laging nakakasama ko, di ba? Yung Nathaniel, My Dear Heart, madami kong kasama mga bata. So yung mga kaidaran noon, or mas matanda, at saka yung mga kaidaran din nito, at saka yung mga kaedad ko at mas matanda sa akin, blessing, di ba? That they're still watching me. So, I just believe that there's a purpose, and I'd like to stay close to what the Lord has created me to be, use my giftings for His honor and glory, and that's what's happening. So, thank you. I hope I answered your question. This is coming. Last na lang from me, no? I would like to piggyback on the title of the show, Shining Inheritance, or less Shining, the word itself. Since sabi niyo po, you're celebrating your 50th year in the business, can you share with us one of your, let's say, shining moments as a television star po? Hirap. Ang dami kasi 50 years eh. Sobrang dami. Shining moment. Miss Lilibet, ano ba yung shining moment ko? Wala ako talagang ma-point out na in specific eh. But I guess really, what's in my heart is that ang pinaka-shining moment ko talaga siguro na hanggang ngayon, nandito pa ako, naiyak ako. Alam niyo naman, iyakin ako talaga ever since, di ba? For those who are familiar with what I do, what I've done in my career. I'm just so blessed. I feel so grateful that God has allowed me to use what He has given me, what talent He has given me, until now, that I'm 71 years old. So, I just feel so grateful, thankful, blessed. So, glory to God talaga sa lahat ng ginawa niya sa career ko. And of course, we're thankful po sa inyo for sharing with us your talent. Maraming salamat. Thank you. I love you, tita. Love you too. Love you too. Ayan, dami ko mga bagong loves. Okay, next po natin ay si Mr. Neil Ramos of Tempo. Magandang hapon po. Saan Yes. po kayo? Hi, hi. Sa dulo po sa may left po.
Hi, Charot. Ay, alam mo. Nakilala ako. Magandang hapon. Ang question ko sana para kay Ma'am Aubrey Miles. Ma'am, napakasaya ko pag nakita ko muli kayong aktibo. Oh, wow. Gusto yan natin. Gusto ko lang malaman what made you say yes to this project. And kumusta naman tingin the series? To be honest, I think this is my first ever na regular teleserye dito sa GMA7. First ko lang. Yes, so usually kasi nag-focus ako talaga sa movies. And kung mayroon man akong teleserye sa kabilang channel. And nagkaroon ako dito ng sitcom nung mga 15 years old ako. So that was like mga decades ago. So wala talaga, ito yung first ko. And also nung nakita ko yung cast, ito talaga yung first time ko lahat sila makakatrabaho. So parang lahat first sa akin, except si Wendell. Kasi teenager pa lang kami, talagang kakatrabaho na kami. At marami silang storya. Oo, dami ko yung mga, wala lang task, wala lang ba? Pero we're always friends. And laging, nung nakita ko yung role, sabi ko, and laging in-offer sa akin 3 beses na ata na magiging anak ko si Kylene Alcantara. 3 beses. So ito talaga, sabi ko, parang meant to be na talaga, kailangan maging anak ko na siya. Ito na yun. Hindi naman. Ako talaga yung schedule ako kasi talaga lock-in. Anong time na yun, wala akong yaya. So it's always me until now. So that's why ito talaga sabi ko, this is worth it. And also, alam ko maganda tong show na to. I can feel it. Everyone talaga. Talagang lahat ng effort dito. At ang gaganda nila talaga. Thank you so much. Maraming salamat po. Nabanggit niyo na rin yung si Mr. Wendell. At Sir, magandang hapon. Hello sir, kamusta po? Buti naman po. Sana mabuti rin po kayo. Yes, definitely. Sir, gusto ko lang malaman kasi nabanggit ni Miss Aubrey na matagal na rin kayo nagkasama. So basically, etong mga kasamahan niyo, yung mga nagsisimula pa lamang sa industriya. I was just, wondering if you share some insights pagdating sa acting, pagdating sa, handling the... Yes po. Actually, when it comes to sa mga advice, not unless tinatanong po nila ako. Kasi yan po yung parang siyempre, mahirap pong mag-direct sa set ng kapwa-artista natin. Not unless po, nagtatanong lang, especially sila Paul. And minsan, sir, to be honest, hindi ko na rin po hinihintay na, hindi ko masabing nag-advise or basta pag nakita ko na parang kailangan lang ng support, more on, ako na rin yung kusang lumalapit sa kanila. But magkaiba kasi yung nag-advise ka when it comes to parang nagdidirect ka na, syempre with all due respect po sa ating mga director, and kung ano lang yung kung ano lang yung mga kailangan lang, for example, when it comes to internalize, pag mag-internalize, especially mga anak ko dito si Paul, siguro yan, nagtutulungan na lang kami. Yung mga basic practice lang po, exercises, something like that, na makakatulong para sa scene. Yun po. Yes. Okay, Doc. Kayo ba ni Ma'am Aubrey, may napansin ba kayong kaibahan from your generation kumpara sa mga kabataan ngayon in terms of, approaching the role, the work? Yes, sir. To be honest din, kami ngayon parang mas more on, well, hindi ko masabing hindi rin kami ganun ka-focus or ka-seryoso sa mga trabaho namin. Pero ang generation ng mga bata ngayon, iba, talagang yung mga scenes nila, malaki man yung role nila, maiksi man yung role nila, parang talagang they're being grateful. Siguro sa past na mga nangyari rin sa atin, sa mga dumaan sa mga experiences natin from the pandemic. I don't want to mention it anymore, pero mas naging malalim ang mga bata ngayon. And syempre sa social media, nakatulong din talaga sa kanila. Actually po, nai-inspire din ako dun sa mga bata at nagpapasalamat ako sa kanila kasi akala namin kami lang yung focus or ganun. Ang trabaho kasi sa amin ngayon, kasama na po namin yung pamilya namin dito, ang mga anak namin. Dito namin sila binubuhay sa trabaho ito. Pero itong mga batang to, wala pang pamilya. Well, they have their families, pero wala pa silang mga anak, wala pa silang mga binubuhay na asawa. Pero pag nagtrabaho sila, parang malalaki na yung mga anak nila at parang malaki na yung pamilya nila. Ganun po sila ka-dedicated sa trabaho nila. That's why I'm very grateful also, katulad nila, Miss Opie, kami, kasi na-inspire po kami sa mga bata ngayon. Which is, kung ano man yung hirap at struggle na ginagawa namin sa buhay namin, sa work namin, mas mahirap yung ginagawa nila ngayon na maliliit pa ng pamilya nila. So, thank you guys, maraming salamat sa inyo. Siyempre, honor to God.
Salamat. Thank you, sir. Ma'am. Yes. Thank you. Saka I just want to say thank you, of course, sa production team ni Ms. Nieva. Dahil first time ko talagang sarap magtrabaho. Sabi ko, ganito pala. Kasi the past talaga, yung past ng mga issues and problems ng past, kung ano man problems ng mga production, talagang na-address ngayon. So I'm proud na nakapagtrabaho ngayon at naranasan ko din yung before na talagang pag nagtrabaho ko ngayon, parang, sabi ko, wow, this is so much better. I like it. Well, don't get me wrong, I love my time, but now talagang ang swerte nyo talaga din. Talagang, I know the struggle and I just want to say thank you also kung sino man na nagpauso ng stylist. Because kami, nung unang panahon, may movies kami, isang 50 days, dadali namin ng damit namin 50 days. Continuation, accessory, shoes, sa amin lahat yun. Especially pag glamour, no? Oo, wala kaming stylist. Wardrobe meron. Ay, isahin yung mga clothes mo. Even TV. So thank you yung mga gumagawa na gano'n. Please continue doing it. Thank you po. Maraming salamat. Next naman po, si Miss Rose Garcia of PEP. Lynn, the most controversial. Charot! Okay. So, Kai, kasi doing an antagonist role ngayon, kumbaga parang ikaw yung co-pilot, di ba? Nang nakaalala at nakabantay sa, syempre, sa magiging make or break ng isang serye. So, ayan. So, bilang masamang character ka ngayon, ikaw ang taga-bangga sa mababait. Ayan. So, paano mo tinatanggap ang pressure na ito at paano yung dynamics mo, especially kay Kate, kay Miss Connie? Kasi sila talaga yung, babanggain mo ngayon. Po. Thank you po, Yes. Madam. Yes, Kai? Yung first question. Ano po ba yung first question? Ayun na nga. Haba-haba po kasi yun, Ate Rose. Makunurin lang naman ako, charot. Hindi nga yun nga, Kai. Kumbaga, bilang kontrabida ngayon, parang ikaw yung co-pilot talaga. Co-pilot, yes. Na mga mababait dito. Yan. So, paano yung pressure, kung paano mo babanggain din itong si Kate, yung character ni Kate, at saka ni Miss Connie? Siyempre, sobra-sobra po yung pressure kasi katulad nga po ng sinasabi ko before, dati comfort zone ko po ang pagiging kontrabida. Pero ngayon po, hindi na. So, kinakabahan po kung paano siya i-accept ng ating mga kapuso. And doing the scenes naman po with Kate, like napag-usapan nga po namin kanina, meron pong kaming ginagawa na usapan bago mag-take. At para po pagdating sa take mismo, eklarado na po sa amin yung gagawin namin. With Tita Connie naman po, lagi po akong kinakabahan kapag si Tita Connie. Pero like, si Tita Connie po kasi, pag may, katulad po na nakita nyo kanina, may mga scenes po na sinasampal po ako ni Tita Connie or nananampal po si Tita Connie. Ayaw po ni Tita Connie talaga. Pag si Tita Connie sabi, Tita Connie, please, totohanin niyo na po yung sampal. Para ramdam ko po, ayoko, baka masaktan kita. Okay lang po yun. So para po sige, sampal siya. So ayun po, it's easy because we have a deep relationship behind cameras. And syempre po, sana na translate din po yun on cam. Sige po. Okay, what made you decide na bumalik sa kontrabida role dito sa Shining? I requested po sa aking team na mag-kontrabida po ulit ako because I miss playing a complex role and Joanna is really complicated. Sobra. Mabait naman po si Joanna pero may mga ginagawa lang po talaga siya na hindi maganda. And Joanna's feisty. She's aggressive also. At ang hindi po maganda, isa sa mga hindi maganda na nagagawa ni Joanna, naging feisty and aggressive din po siya pagdating sa lola niya. So yun po siguro yung mali. Hindi po pala siguro, mali po talaga. So, last na, Kailin. May I make singit, Miss Rose? Ang gagaling ng mga kasama kong artista dito. Itong dalawang babaeng ito, magkaiba silang klaseng umarte. Pero parehong ibang klase. So,
minsan mahirap kasi pag mga bata ang kasama mo nga, na like what Wendell was saying, minsan hindi seryoso. Ito talaga mga seryoso sila, and they know what they're doing. They're studying, I think, you're studying your lives and your road, right? So, I'm happy and proud to be working with this young bunch. Thank Yan, you so much. follow up na rin po ako, Miss Connie, kasi alam ko po itong role nyo dito, sobrang napaka-inspiring. Kung mapapanood po talaga ng lahat, ang dami nila magiging take-away. Kasi po ako, I personally, siguro 3 beses ko po napanood to sa yung K-drama nito. So, pwede pong sabihin na isa yon sa reason kung bakit nyo tinanggap to. Yung mismong karakter or personality ni Grandma. I have no idea, when I was offered this teleserye, I had no idea what Shining Inheritance was all about. I had no clue. I tried to Google it and all, so that's as far as I went, because I don't really, I won't say not a fan, but I don't really watch mga K-dramas and stuff, no. Anyway, that's another story, but, what's this? But when I learned that that Aurea de la Costa had dementia, and eventually nga Alzheimer's, specifically Alzheimer's, yun nga iba eh. Kasi I follow, sometimes, you know, when you look at IG, you see some reels about that. And even before I was offered this particular teleserye, meron akong kinaibigang isang matanda online. Hindi kaibigan, but yung daughters niya, ganun, kasi I was, pinakita ko sa iyo yung direct, di ba? Remember? Naaliw ako. Actually, tagal ko na nga, nakalimutan ko na kung sino siya. Kaya pero lumabas na naman siya kahapon yata sa akin sa reels ko. So gusto kong, yung parang... Kasi di ba yung mga matatanda, minsan binabaliwala ng mga anak, ng mga tao sa paligid nila. So, para nasa puso ko rin na kailangan makita nila, na kailangan pinapahalagan din itong mga tao ito, inaalagaan, minamahal. At lahat naman tayo tatanda eh, di ba? So, yun yung gusto ko. Tapos yung kung paano alagaan, kung yung may different ways and approach kasi of taking care of somebody with Alzheimer's. So, here we hope to be able to help people understand kung paano ba. Yung kasi sa Shining Inheritance na Korean version, hindi ko talaga masyadong alam kung paano ang extent ng dementia ng Alzheimer's ng matanda. Sandali Kung paano lang. ginawa. Oo. Kasi dito parang halos buong show dun nagsimula at nag-end eh. So I think we are not exactly the same as the K-drama. We are the Filipino adaptation. And I think the basic parts, I think Direk will explain that later. He's in a better position to explain that. No? Kasi kung hindi, maging redundant lang tayo dito. Pero yun, basta, sabi nga yung writer namin, si Miss Ning, sabi niya, mamahalin daw ng tao si Lola Aurea. Yes, Actually, sobra. Lola Pink, kaya Pink yata yan eh. Si Lola Pink. Kasi ang tawag ni Ina sa akin dito, nung hindi ko pa alam ang name ko, Lola Pink. Actually, totoo po yun. Talagang sobrang mamahalin kayo dito. I hope I will do justice to the character. I tried my best. Sure po yan. Ayan. Thank you po, Miss Thank Connie. Last na lang kay Kaylin. Kaylin, kasi may pala pa ako dapat kanina. Kay, yung role mo nga dito, di ba, kontrabida, sobrang sama. Although, alam ko, yung role mo, original siya, pero parang ito yung talagang totally may twist dito. Kasi ibang-iba siya dun sa K-drama. Would you say na katulad ng character mo, yung character mo ba dito, pwede mong sabihin na misjudged, misinterpreted, nakaka-relate ka ba dito sa kung ano ka ngayon, kung ano mga nangyayari sa'yo? Ang galing mo talaga magtanong. I love you, Ate Rose. Ibang klase po talaga kayo. Well, si Joanna, pinapakita yung sweetness niya sa mga tao. Well, in my case, in my case, pinapakita ko rin naman po yung strengths and weaknesses ko because tao lang din naman ho ako. At katulad ni Joanna, tao lang din naman po siya. So, in a way, nakaka-relate po ako sa kanya.
Pero hindi po sa mga parte na nananakit siya. At syempre dun lang po sa misjudge, ganyan. At syempre bilang artista, hindi naman po maiiwasan yun, hindi po ba? At ayun po. Okay. So what you see is what you get talaga. Sa totoong Kailin, tama? Opo. Thank you. Talaga namang updated sa online si Madam Ro.